sa lahat po ng bayan ng Diyos na nangalat sa buong sanlibutan, ayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Napakadakila mga kapatid at mga kaibigan na patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat siyang buong nating katungkulan na ihain natin ang ating buong lakas, buong espiritu, buong kaluluwa at buong puso na patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ayon sa nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kaniyang katuwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pagpapasalamat ay maging ayon sa katuwiran ng Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos naghain ng kanyang bugtong na anak upang ang katwiran ng pagkabuhay na maguli, ang ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa ating kasalanan, muling nabuhay para sa ating kaliligtas. Ito ang napakadakilang katwiran ng Diyos na kung tayo maawit, ito'y maging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating pag-awit, mga kapatid at mga kaibigan, ito'y isang buo nating kalagayan sapagkat ating nalalaman, ating naunawaan at ating nararamdaman na ayon sa katwiran ng pagkabuhay na maguli na itataas natin ang dakila at dalisay na pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na lumalang sa ating lahat bilang kanyang banal na bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. At ihayag natin mga kapatid, isigaw natin sa buong sanlibutan ang dakilang katwiran na iyan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid, salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Ayon sa katwiran ng pagkabuhay na maguli, nagkaroon ng kabuluhan ng ating pananampalataya ngayon sa panahon ng kawakasan. Paguli nating itaas, mga kapatid, ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ikagalak nating ipahayag, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. We
ikagalak nating ipakilala, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, Ama, na ang iyong kalooban ay pus ng pag-ibig, sumayo ang dakilang kapurihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, nagagalak ang bawat isa na bahagi ng iyong bayan na patuloy na umawit ayon sa iyong dakilang katwiran. Amen. Yamang aming sinaksihan at pinatutuhanan ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo, laging dalisay ang aming pag-aawitan, ang aming pag-aalay ng dakilang pagpupuri at pagwalhati sa iyong kabanal-banal ng pangalan. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy na idalangin sa iyo ang lahat ng bahagi ng iyong bayan na sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasantapan upang ipahayag ang iyong katwiran. Tunay nga, Panginoon, na ang aming buong pag-asa ay ikaw ang isang patuloy na mamamagitan sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng aming dakilang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa iyong kabanal-banalang pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao ay ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Sang-ayon po ba tayo doon? Mga kapatid at kaibigan, bakit po ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga tao upang ito po'y mapakinggan? Amen po ba? Amen. Saan po ba manggagaling ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas? Saan po ba ipapahayag ang mabuting balita? So meron po palang specific na kung saan ipapahayag at ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Iniimbitahan po tayong lahat na magsaliksik at hanapin natin sa banal na kasulatan ang pagbubulay-bulay. So dito po natin ititiwala sa banal na kasulatan yung ating paniniwala sapagkat ito po ang batayan at ito po ang sukatan
at timbangan ng ating paniniwala, ang banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. So, hindi po kung saan-saan ipinapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Basahin po natin sa Old Testament ang binig ni Propeta Moises. Sa angka ng Levita, nanggaling ang ginamit ng Panginoon Diyos na palayain yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. Kaya po yung mabangong samyo sa angka ng Levita nanggagaling Tayo po ngayon sa angka ng Juda, yung mabangong samyo at hain. Ang hain po dito, yung mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. Kaya tayo iniimbitahan, alipin tayo ng pasimulang aral ng sanglibutan. Book of Galatians chapter 4 verse 3. Ikinulong po tayo sa ilalim ng kasalanan ng sanglibutan na alipin tayo ng pasimulang aral ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. Ang pagsisisihan natin kasalanan yung mga inalis na nating paniniwala ng sanglibutan. Yan po yung lalabanan nating paniniwala At ibabatay na natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa, yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Siya po ang hula ng mga banal na propeta na nakasama, nakausap, nahipo ng mga banal na apostol. Sinaksihan at ipinangaral ng mga banal na apostol ang pagkabuhay na maguli. So sa lahat ng iniimbitahan, tayo yung mga tagapagmana at tayo yung mga tutupad ng katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May relasyon tayong lahat. May commitment tayong lahat. Naramdaman nyo yung spirit of obedience, yung pagpapasakot natin, yung pagsunod natin sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naramdaman nyo yung spiritual relation natin na may katuwiran, yung may mga relasyon, may katuwiran na pinaniniwalaan, nagpapatotoo tayo, pinapahayag natin, yung patotoo na pinaniwalaan natin ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So nakuha po natin mga kapatid at mga kaibigan na nanganap sa silangan, kanluran, timog at hilaga, sa lahat ng mga partakers, sa lahat ng magiging participant ng Panginoong Jesucristo sa paniniwalang espiritual, nakuha po natin yung relasyon na may katwiran, na pinaniniwalaan yung may relasyon. Nakuha po natin, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naramdaman po ba natin na hindi sa ating sarili tayo gumawa at nag-isip upang tayo magkarelasyon sa Panginoon Diyos? Hindi sa kabutihan ng pag-iisip natin. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi ako nagmumura. Hindi ako nagbababae. Hindi ako sugarol. Amen po ba? Hindi sa kaisipan ng laman upang tayo magkaroon ng relasyon. Ano sabi doon sa aklat ng Pilipos? Magsipuha rin naman kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Makukuha natin yung pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Nagdusa siya, pinahirapan siya. Nilagyan ng tinik, dinuran, minura, tinadyakan, pinalo ng latigo sa katawan, pinagpasan ng krus hanggang kamatayan. Napakatinting pagdurusa ng ginawa niya na nahayag sa buong mundo. Amen po ba? Di ba yung paghihirap niya para tubusin tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Nakuha po natin. Ikinu-convert niya tayong lahat sa paniniwalang espiritual, mga kapatid at kaibigan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Ito na po ang taon ng Panginoon. Ito na yung araw ng Sabat. Ito na yung araw ng pangingiling sa lahat ng iniimbitahan na maglagat na tayo ng paniniwala, pagkilala, magpatotoo na tayo,
May katwiran tayong pinaniwalaan ng hukom ng mga hukom at hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. So specific po ang covenant ng Panginoon sa mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayan, na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong sambahayan. Do you read? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Ang Panginoon Diyos po ang gumawa ng kaparaanan dahil sa panahon ng kawakasan, makakaramdam na tayo ng kalituhan na takot. Naramdaman niyo ba na naglilindulan sa iba't ibang panig ng sulok ng mga bansa, bayan at wika? Naramdaman niyo ba na ang COVID, ang coronavirus, ay lumalagana? So natatakot ang mga tao, nagpapanik ang mga tao. Ang Panginoon Diyos po ang nagbigay ng walang hanggang proteksyon sa mga iniimbitahan niya na magsiparo na kayo sa banal na bundok ng Zion. In Book of Isaiah chapter 35 verse 10. Nakuha niyo po kung saan tayo iniimbitahan na magsaliksik. Lahat ng pinagtutubos ay magsiparoon na nag-aawitan sa banal na bundok ng Zion. Specific po yan, nakarecord sa langit. At ang nakarecord sa langit, tayong mga iglesia na iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Zion. Mga individual na kalalakihan at individual na kababaihan na magiging participants ng Panginoong Jesucristo. Nakukuha niyo po? Nakulawaan po natin malinaw na malinaw gaya ng sikat ng araw sa katanghalian tapat yung tinig na hinihipa na sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ito'y isang hudyat na. Hudyat na po ito sa atin. Last days na. Kaya nga nira-rapture niya na sa paniniwalang spiritual yung mga individual na magiging kaanib ng banal na bundok ng Zion. Hindi po literal na bundok ito, kundi tayo ang sangkap ng kabuuan ng banal na bundok ng Zion. Nakukuha po natin? Amen. Ang bawat individual na iglesia na maglalagat ng pagkilala at paniniwala na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ang tinawag na banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Ikinomber tayo sa paniniwalang espiritual. Isinilang tayo sa paniniwalang espiritual, kaya tayong lahat ay tinawag niya na mga bagong nilalang, mga new creature. Mga taong bago sa espiritual na pagdiriwang. Mga lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Nakukuha po natin, mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Napakalalim ng grammar ng foundation ng banal na bundok ng Zion. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin mabuti. Hindi na po ito uulitin. Once lang na mapapakinggan natin ang tinig ng pakakak na hindi pa na ang trumpeta na nagmumula sa banal na bundok ng Zion. Siya lang po ang nagbigay ng divine protection forever and ever sa bawat magiging participant ng Panginoong Jesucristo na maghahayag ng patotoo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nakuha niyo yung lalim ng prophecy at saka yung testimony ng mga holy apostles. Di ba tayo yung mga participants na iniimbitahan na katuparan ng prophecy? Amen po ba? Tayo yung mga lahi sa pagbabagong lahi. Tayo yung mga remnant na nalalabi. Tayo yung mga descendant na nalalabi. Na ito na yung araw ng Paskwa. Ano po? Kaya tayo iniimbitahan at pinag-iintay. Malapit na siyang pumarito. So kung darating siya, meron tayong ginawa sa buhay natin na kinilala natin yung ating
tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi sa ating sarili, ano? Sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na inilala natin at pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas, tayo ang naging mabangong samyo at hain at amoy. Amen po ba? Amen. Dahil meron tayong katuwiran ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. So naunawaan natin kung saan ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at kung saan tatawag din yung mga maliligtas sa pangalan ni Kristo Jesus. Mangyayari. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong gaya na sinabi ng Panginoon, at sa mga nanabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. So maliwanag po, ano? Nangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, doroon yaong makakasumpong at sinabi ng Panginoon, sa mga nalabi ay yaong mga tinawag ng Panginoon. Huwag nakagagalak, ano? Yung mga nalabi ang tinawag ng Panginoon na makakaunawa sa panahon ng kawakasan. Kaya nga dinasa niya at pinili niya na dako niyang tahanan magpakailan-kailan pa man yung mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon sa panahon ng kawakasan. Maranaan sa puso't pag-iisip natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Lumalabas sa labi natin yung pinaniwalaan natin hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. So naramdaman niyo yung buhay na pag-asa? Yung pag-ibig? Ang Diyos ay pag-ibig. So love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Gayun na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Ibinigay ni kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay maniwala ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. So napakalalim ng grammar, ng hiwaga, ng talinghaga. Alam nyo, nakagagalak doon sa mga partakers at participants na mga nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Silagan ay kinomber tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Na ang regalo sa atin, bawat isa, mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, magiging, at tayo po ay magiging pastol ng ating pamilya. Amen po ba? Amen. Saan nagmula yung lumago ang karunungan? Di ba sa pangalan ni Kristo Jesus, lumago ang paniniwala natin? Siya yung hula ng mga banal na propete. Kaya tayo na daya ng walang kapuluhang aral na sanlibutan. Nag-virus tayo ng paniniwala sa pasimula pa lang, ano, sa Genesis, natukso ni Satanas si Eva. Nagsalin-salin, lahi ang lahi ng laman, no? Na-infected tayo ng virus ng paniniwala. So ang gumawa ng kaparaanan upang tayo ay i-save o i-redeem sa sanlibutan ito, naramdaman natin yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nararamdaman niya ng mga chosen people of God, yung mga pinipili niya, yung mga tinatawag niya, yung mga inihalal niya, isang matibay at matatag na kaharian na di matitinag na nakatala sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Recorded sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Naninindigan, mga tapat, nakatiwala, na pinagkatiwala sa atin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na lahat ng iniimbitahan ay may matibay na relasyon, may matatag na commitment.
Magre-repent tayo, pagsisisihan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. So ititiwala na natin sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas sa lahat ng iniimbitahan na magiging kaanib ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na tinatakan niya ng binhi ng patotoo sa ating puso't isipan na dinawalay sa ating mga labi. Sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Siya ho ang nagsasabi niyan. Siya rin ho ang nag-iimbita sa ating lahat. Katulad nyo rin akong tao na ginamit upang imuhay labig at ipahayag po ang kanyang banal na layunin sa buong sanlibutan. Wala pong bayad ito. Ang Diyos po ay pag-ibig. May pag-asa tayo, may inaasahan tayo na sa muli niyang pagparito, pinaniwalaan natin yung ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. So hindi tayo matatakot na kung pumarito man siya, tanungin tayo kung anong ginawa natin sa mundo eh. May ipapahayag tayo na tinawag mo kami Panginoon. Saksi kami sa pagkabuhay mong maguli. Amen po ba? Amen. Kinakasel niya yung takot sa puso natin dahil lumalaganap na ang epidemya na salot ng mga sakit at karamdaman sa laman. Pagdating sa espiritual, pinatitibay, pinatatatag niya yung pundasyon ng ating pagkilala at paniniwala. Amen po ba? Pinasasagana sa puso't pag-iisip natin yung karunungan, yung katalinuhan, yung pag-asa, yung pag-ibig, at paniniwala. Saan ang galing lahat yan? Di ba sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus? Late na tayo, mga kapatid at kaibigan, kung dumadating man ang salot sa mundo, ano? Alam pang makatuklas ng pangkontra sa virus na coronavirus. Amen po ba? Amen. Pero ang Panginoon Diyos, sinuko na ay buktong na anak upang magkaroon na tayo ng divine protection at hindi na tayo lapitan ng mga epidemya ng salot na sakit dito na darating sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin kung gaano katatag at katibay yung ibinigay niyang pag-ibig sa ating lahat. Pinapawi niya yung takot sa kalooban natin, pinapalitan niya ito ng kapanatagan at kapayapaan, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagkilala at pananampalataya, na kung paparito na hukom ng mahukumin, datnan tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. So napaka-specific ng hain kung saan manggagaling mabakong samyo at hain at amoy. Mga participant lahat tayo, mga partakers po tayong lahat eh. Imbitado tayo sa wedding, spiritual wedding na magaganap eh. Amen po ba? Imbitado tayong lahat sa huling hapunang magaganap. Ito yung huling pagkain inihanda sa atin eh, spiritual na pagkain. Ito yung spiritual planting na ipinapahayag sa buong sanlibutan yung kanyang layunin na ang Diyos yung pag-ibig eh. Ito yung binhing iniahasik sa lahat ng bansa, bayan at wika, nationwide, worldwide. Wala pong bayad dito. Ito po yung regalo sa ating lahat. Nararamdaman nyo, yung lahat ng mga magiging partakers, meron tayong pag-asa sa pag-iintay nating lahat. Na may pinaniniwalaan tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayong kalarawan niya. Sinabi ni Apostol Pablo yan. Mga kapatid at kaibigan, puntahan natin sa aklat ng Korinto. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Nakukuha po natin. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga matutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Wow, napakadakila nung layunin niya sa atin, ano? Hindi pa na tayong lahat ay makakatulog. Lahat ng iniimbitahan na magiging bahagi ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hindi pa na lahat tayo makakatulog, ano? Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Yan yung sinasasay ni Apostol Pablo sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan.
Tapos na eksena ni Apostol Pablo, nasulat na po yung sulat niya sa mga taga-Korinto. So sino mag-a-apply nito ngayon, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Di ba tayo mga descendant na nalalabing? Maliwanag po ba sa atin ito? Amen. Yung pinararating sa ating kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ina-adapt na tayo Tinatawag na tayo. So magpakumbaba na po tayo. Mag-aapoy sa puso't isip natin yung katotohanan na sa pag-iintay natin, may inaasahan tayo na kung sa isang kisap mataman mahayag na yung kaluwalhatian niya sa alapape. So talagang andun yung pananabik natin. Amen po ba? Amen. Yung pananabik natin na maging katulad niya tayo, mapapawi na ang lahat ng hirap at hinagpis at kalungkutan natin dito sa mundo. Dahil ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito, ito yung isang pagsasanay na inilagay sa atin bawat isa bilang tao. Papawiin niya yan. Siya nagsabi niyan yung ating Redeemer, yung ating tagapagligtas, yung ating Savior, ang Panginoong Jesucristo. Siya nagsabi niyan. Katulad nyo rin akong tao na inilalabas ko yung kanyang kalooban na mangyayari doon sa mga tutupad ng katuwiran ng patotoo sa lahat ng may relasyon na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. May pinaniwalaan po tayong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad naman ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at nakakasama naman ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang mga banal na alagad na nakita nila ang pagdurusa at paghihirap ng ating tagapagligtas upang sa mga tagapagmanay alalahanin natin ang kanyang kamatayan at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Di po ba meron tayong napakatibay at napakatatag na katwirang ginawa para alalahanin natin sa panahon ng kawakasan? Isang napakadakila na tungkulin ang ipinagkaloob niya sa atin bawat isa na individual na magiging bahagi ng ating tagapagligtas. Ang kaligtasan po, kino-convert tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi po sa mga material na bagay na pandaraya po yan, yung material na bagay. Alam ko matatalino tayong lahat. Eto, dumating na ang iisang marunong at puspos ng pag-ibig. Dumating na po. Pakinggan natin mabuti, unawain po natin. At basahin na rin natin sa ating mga tahanan, yung ating mga banal na kasulatan, at talagang ibabad na natin yung puso at pag-iisip natin sa banal na kasulatan. Siya lang po ang gumawa ng kaparaanan sa lahat ng mga nagkakaroon ng takot ngayon. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang gumawa ng napakadakilang kaparaanan upang pawiin sa puso at pag-iisip natin yung takot na dumarating ang sagot sa sanlibutan. Amen po ba? Aalalahanin natin lagi yung mga halimbawa na nangyari sa Ehipto. Kung paano isinave niya yung kanyang banal na bayan, ang angka ng 12 lahi na nilipon niya ang mga anak na panganay ng Ehipto at anak na panganay ng mga hayop ng Ehipto. Ngunit ang kanyang bayan wala pong natitinag. Napakadakilang halimbawa na ngayon sa panahon ng kawakasan, i-apply natin ang katwiran ng ating tagapagligtas na siya ang namamahala sa espiritual na paniniwala sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya po sa kanya lang natin masusumpungan ang kapanatagan at kapayapaan ng ating kalagayan dito sa mundo na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang tayo'y mapanatag at mapayapa na. Amen po ba? Amen. So napakalalim po ng pundasyon ng kanyang pag-ibig. Puspos po siya ng grammar at talinghaga. Kaya po ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti yung inyong napapanood at napapakinggan sa social media. Hanapin nyo sa YouTube ang bawat title na gusto nyong itanong at panoodin natin
sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, hanapin natin dyan yung mga katanungan natin. Andyan po ang bawat programa at bawat title ng mga pangangaral. Amen po ba? Amen. At ang nagpapalago sa atin ng paniniwala, ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya po ang hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya ho ang dakilang ministro natin. Tayo ang kanyang santuaryo. Siya ang author natin na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Siya ang dakilang guro natin na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin na mga iglesia na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Nakagagalak ko dahil sa isang katulad ng tao Ako galak na galak sapagkat yung aking sarili, hindi ko na nakikilala ngayon at wala akong kakayahan para ipagmalaki ko yung sarili ko. Kundi ang ipinagmamapuri ko, ipinagmamalaki ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Ipinagmamalaki ko siya sa inyo. Siya po ang guro ng mga guro na nag-alay at nagsakripisyo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Inire-remind niya po tayo ngayon dahil tayo biktima ng pasimulang aral na sanlibutan. Individual ho tayo magiging bahagi tayo ng kanyang kaharian. Kaharian na nakarecord sa langit. Ang banal na bundok ng Sayon na bawat individual na may relasyon, may commitment, may obedience, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ho ang nakarecord sa langit ng kanyang kaharian. So ituro na rin natin sa mga anak natin, manugang natin, apo natin, kung paano tayo nakalaya sa paniniwalang espiritual. Ihayag din natin yung kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao na sa pangalan ni Kristo Jesus tinubos niya tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Amen po ba? So, hindi na po komplikado kung saan man tayo nanggaling na mga relihiyon Any religion, wala siyang kinukondem, wala siyang itinatangi, iniimbitahan niya na ngayon sa panahon ng kawakasan. Wala po siyang diskriminasyon. Transparent po ang pag-ibig niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Nakukuha niyo po sa lahat ng nakakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Bulay-bulayin natin sa ating puso't pag-iisip. Wala pong diskriminasyon. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala po siyang itinatangi. Magpasabog po tayo sa manindigan po tayo, maging tapat tayo sa paniniwalang espiritual sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Maghintay na tayo at magbantay sa muli niyang pagpalito. Datnan niya tayo mga faithful and wise servant, mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na makuli. May pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naramdaman po ba natin na pinabago niya yung lakad natin sa paniniwalang espiritual upang huwag na tayong manatiling biktima pa ng dayang aral ng sanlibutan? Kundi binibigyan na tayo ng securities, ng assurance sa pag-iintay at pagbabantay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Sa ating sarili wala tayong magagawa. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang may ginawa. Amen po ba? Amen. Siya lang po ang gumawa ng paraan upang tayo ising sa madilim na sanlibutan na nabalot na ng kasuklam-suklam at karumal-dumal at kasinungalingan ang buong sanlibutan. So napakadakila ang kanyang layunin at pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kaya nga po, pakinggan natin mabuti, unawain natin mabuti. Ngayon, binibigyan pa tayo ng talagang confirmation, i-write natin or i-upload natin sa ating mga gadget, yung ating mga Bible, and then i-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Alam niyo kung sino magpapatotoo sa bawat individual na magiging bahagi ng patotoo ng ating tagapagligtas. Ang Panginoon Diyos patutunayan niya sa kanyang banal na kasulatan. Ito yung kalooban ng Panginoon Diyos, ang banal na tipan. Ito yung kalooban niya. Hindi natin siya nakikita. Siya taga-langit at hindi siya taga-mundo. Pero yung kalooban niya, ito sa banal na kasulatan. Ito ang sukatan ng ating paniniwala.
Ito ang timbangan ng ating paniniwala, ang banal na kasulatan, ang kanyang banal na kalooban. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo yung mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal ng bundok ng Sayon, hindi mga ipokritong tao. Nararamdaman nyo po ba? Amen. Ganon siya katuwid na Diyos. Napakabuti niya, napakaganda ng kalooban niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Napaka-perfect niya. Siya din ang magpapatunay sa bawat individual na magiging bahagi ng banal na bundok ng Sayon. Pag na-i-upload nyo yung inyong Bible sa inyong gadget, i-write nyo, Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, kayo ho ang magagalak. Dahil Genesis up to Revelation, may mga prophecy. Ipinahayag din ng mga banal na apostol na ang banal na bundok ng Sayon ang ginawa niya at pinili niya at ninasa niya na dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Tayong mga individual na inaanyayahan sa pag-aaralan at pagbumulay-mulay, mananahan sa puso at pag-iisip natin yung katwiran ng patotoo. Lumalabas na sa labi natin, pinaniwalaan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan natin nakita, namasdan at nakausap ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sa mga tagapagmana na iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon, isinulat nila ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa atin na mga descendant na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya pagdating sa 1 John ay mababasa nyo dun ay chapter 1, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Pakisubaybayan niyo po kami, pakibasa natin para mag-increase yung wisdom ng faith natin bawat isa. Naramdaman niyo po ba kung paano tayo patibayin at patatagin sa pananampalatayang espiritual na kaya tayo pinatatatag at pinatitibay mga watchman servant tayo na nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito, na datnan tayo mga faithful and wise servant na tinutupad natin at iniahayag natin yung kamatayan sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Listen carefully, people of Zion! Dapat pakinggan niyo po ba ako? Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silaga. Isang napakadakilang layunin niya ito na mananatili na magpakailan-kailan pa man, ngunit ang lahat ng mga bagay na nakikita natin ay maglalaho. May hangganan. Amen po ba? Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, forever and ever. Naramdaman nyo yung mga iniimbitahan na tutupad ng katwiran ng patotoo, forever and ever na rin. Tayo po ang nilalang niyang bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Amen po ba? Pare-research niya doon sa sulat ni Apostol Pedro. Sino po ba sinulatan ni Apostol Pedro? Di ba yung mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon ang sinulatan niya? Amen po ba kayo? Amen. Kasi ang master of masters natin, ang author natin yung ating Redeemer Amen po ba? Amen. Siya yung pinakikilala ko sa inyo, ang hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Siya ho ang pinakikilala kong maluwalhating Diyos na nag-iisang Diyos na tunay. Siya yung magbibigay ng crown sa atin sa second coming of Jesus. Nakagagalak nga po Ano man yung hilahil at problema natin dito sa mundo Pagdating ng hukom ng mga hukom, tatanggalin niya lahat, papalitan niya ng crown. Wow! Napakadakilang pag-ibig ang ipinagkaloob niya sa ating bawat isa. Amen po ba? Talagang minsan ang presensya niya, talagang nararamdaman ko yung walang hanggang pagmamahal niya sa lahat ng mga tao. Hindi niyo pagdudutahang iskam ito dahil wala namang bayad ito Amen po ba? Amen. Binigyan niya tayo lahat dito ng freelance. Pero ito sa kalooban ng Panginoon Diyos, ibinabalita na ang kanyang kabutihan sa lahat ng mga tao. Ang kanyang kagandahang loob, ibinabalita na sa pangalan ni Kristo Jesus.
May tagapamagitan tayo na maghahatid sa atin sa langit. Amen po ba? Kilalanin natin yung mediator natin. Siya yung magbibigay sa atin ng divine protection dito sa mundo. Siya yung mag-iingat sa atin dito. Amen po ba? Kaya nga po yung mga tinatawag sa gawain ng Ministeryo ng Banal na Bundok na Sayong, may mga prinsipyo eh. Amen po ba? Ang kaligtasan po para doon sa mga tinatawag at hinihirang at inihahalal na isang matibay at matatag na kaharian na nakatala sa langit, ang banal na bundok na sayon na nagpupulong tayo rito sa paniniwala. Amen po ba? Naramdaman nyo, talagang puro batay sa mga hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang napapakinggan yung pinapahayag na pinanggagalingan ng pagtuturo. Amen po ba? Naramdaman nyo kung paano mag-prosper, mag-materialize yung wisdom at knowledge. Naramdaman nyo yung pinaghuhugutan kong kapangyarihan at karunungan na inilalatag sa social media. Wala pong ibang expose dito, kundi ang expose nito. Lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad at nangyari. Nakita at namasdan ng mga banal na apostol ang ini-expose ko sa inyo. Amen po ba? So sa bawat individual na magiging bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, ang nagpapalago po sa atin ng paniniwala at pag-asa, yung ating tagapamagitan na si Jesucristo, yung ating tagapagligtas, siya nagdaragdag ng pagkilala, ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalakan, ng pagtitiis, sa pag-iintay natin dito sa sanlibutan. Na merong securities, may katiyakan yung ibinigay sa atin na paniniwalaan na sa muli niyang pagparito. Sinabi niya, hindi tayo mapapahiya. Dahil kung ano yung kanyang larawan, gayon din ang magiging larawan nating lahat ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? So, sa panahon ng kawakasan, siya yung spirit of comforter na umaaliw sa atin sa paniniwalang spiritual in the last days. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung pinagkakaloob sa atin na magsiguhan rin naman kayo ng pag-iisip na kay Kristo rin naman. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin yung kapangyarihan na galing sa Kanya. Amen po ba? Kaya tayo nagpupulong, inaalala natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Ito yung Santa Cenang tinatawag eh. Naramdaman natin walang kaipokrituhan yung ginawa niya. Pure spiritual na paniniwala. Yung inilatag niya sa atin lahat ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Alam niyo, ang banal na bundok na sayo, nilagdaan niya eh. Itinakdana niya yan. I-research niyo sa banal na kasulatan, nakikita niyo sa Old Testament yung lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta. Inirecord na sa langit yung mga partakers at participants, yung magiging bahagi ng bundok ng sayon. So nakagagalak, amen po ba? Amen. Kung tanungin man tayo ng hari ng mga hari sa pagparito niya, makasasagot tayo eh. Dahil siya din ang tumawag at pumili sa ating lahat eh. Siya naghalal sa ating lahat na isang matibay at matatag na kaharian na nakarecord sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Nararamdaman niyo kung sino yung tumawag at kung sino yung nagtayo sa atin bawat isa na ang pundasyon ng pagkakakonvert sa atin sa paniniwalang espiritual, ang Diyos ay pag-ibig. Nararamdaman niyo yung nagtayo sa atin? Hindi tao. Espiritu yung nagtayo sa atin. Lahat ng mako-convert sa paniniwalang espiritual na mayroong binhi ng patotoo sa paniniwala, recorded in heaven. Kaya mag-edit po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Ito yung isang paghamon sa atin eh. Hindi lakad tayo ng lakad. Ano? Ang lakad ng mga itinakdang tagapagmana matuwid. Sabi ng ating tagapagligtas eh, look unto Jesus. Masdan natin si Jesus na siyang nagpasakdal ng ating pananampalataya.
Huwag tayong lilingon sa kanan, huwag tayong lilingon sa kaliwa. Look unto Jesus. Sabi niya, I am the way, the truth, and the light. Di ba siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Kilalanin natin yung katuwiran ng ating tagapagligtas. Magpatotoo po tayo. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan? So, napakaklaro po nung napapakinggan yung itinuturo sa social media. Ano po, wala pong bayad dito. Kaya, ikaw at ako, binibigyan din ng pagkakataon na mag-research. Amen po ba? At inililid na tayo ng Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection kung paano niya dinadagdagan yung unawang spiritual natin. Tama po ba? Amen. Huwag tayong mag-iisip sa ating sarili, hindi po papasok. Ang gumawa po ng paraan, ang Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa mga banal na propeta, natupad naman ang hula ng mga banal na propeta, nangyari naman ang hula ng mga banal na propeta, na nakasama ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at sinulat ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Nakukuha po natin yung 1 John chapter 1, verse 2, verse 3, verse 4, verse 5. 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, and 12. Diyan po, ang buhay na walang hanggan, may patutoong pinaniniwalaan. Kaya ipakipaglaban natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos sa walang kamuluhang paniniwala na kinagis na natin sa mundo. Amen po ba? Huwag po tayong ma-offend. Kailangan natin maramdaman na masaktan dahil alipin tayo ng walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Ngayon, kung hindi na tayo nasasaktan, nagpapanggap ba tayo matuwid tayo sa Panginoong Jesucristo? Isipin po natin yan. Ngayon, pag nasasaktan tayo, may binabago sa atin. Amen po ba? Amen. Ganun kalalim yung logic, ano? Pag nasasaktan tayo sa paniniwalang spiritual, so, alipin tayo ng pasimulang araw ng sanlibutan. So, kaya tayo iniimbitahan para baguhin at tagalingin yung paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? So, sino po ang the greatest healer natin sa paniniwala? Jesus Christ is the greatest healer. Ano? Siya ang manggagamot yan. Ginagamot sa atin, paniniwala na eh. Amen po ba? Amen. Kaya po, kung hindi natin matanggap itong napapanood nyo, naririnig nyo sa social media, masihigitan pa po ba natin yung ating tagapagligtas kaysa sa kinalagyan natin dito sa mundo? Siya pasimula pa lang, alam niya na yung nangyari eh. Sino tayo para pagmalakihan natin yung ating tagapagligtas? Siya isinuko upang gawin niya yung katwiran na paniniwalaan natin. Amen po ba kayo? So ngayon nga po talagang lito na rin ang mga mananampalataya dahil talagang sa pagkalat ng coronavirus. Amen po ba? Pagdating sa paniniwala talagang masasatisfy tayo Amen po ba? Dahil siya lang ang gumawa ng kaparaanan upang bigyan tayo ng walang hanggang proteksyon sa paniniwalang espiritual. Ibasin natin ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa yung ating pananalig at pananampalataya, yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kinakasya niya yung takot sa puso natin Pinapalitan niya ng kagalakan, pinapalitan niya ng pag-asa, na meron tayong inaasahan sa pag-iintay sa pagparito niya. May inaasahan tayo na umahayag siya, mahayag din tayong katulad niya dahil tinawag niya tayo at tinupad natin yung tungkulin natin bilang tao na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi po tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi po ba yan ang ipinapalit niya kapanatagan at kapayapaan sa atin bilang mga mananampalataya na iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Zion? Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon,
Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na iniintay natin na di natin nakikita. Di ba ang paniniwala, kapanatagan ng mga bagay na di natin nakikita? O sinabi ng ating tagapagligtas, kilalanin natin siya, paniwalaan natin siya, magpatotoo tayo, ihayag natin yung kabutihan niya, yung kagandahang loob niya, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. So may matatag at matibay tayong relasyon. So meron tayong obedience. May tinutupad tayong katuwiran ng ating tagapagligtas at manunumos na si Jesucristo. Di ba kaya mga bagay na di nakikita, paparito siya? Pinaniniwalaan natin na sa pagparito niya, sinabi niya sa atin na hindi tayo mapapahiya. Sinabi niya kung mahayag siya, ay mahayag din kayo katulad ko. Amen po ba kayo? Roma chapter 8 verse 29. Pakisundan niyo po kami, pakibasa po natin yan. Doon sa mga lumalabas sa labi ko mga verse na napapakinggan niyo. Kaya ang kabilin-bilinan sa ating bawat isa, mga kapatid at kaibigan, na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw ng mga mangangaral dito sa sanlibutan. Bakit po? Mga kapatid at kaibigan, isinulat ni Apostol Juan yan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil po isinulat sa atin yan, mga kapatid, dahil maraming paparito sa kanyang pangalan na magpapakilala na narito ang Kristo, naroon ang Kristo. Ang bilin sa atin lahat, huwag kayong lalapit sa kanila. Nakukuha niyo po? Dahil siya ang guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa kanyang dakilang bayan. Tayo ang kanyang katawan na pag-aari. Tayo ang kanyang gusali na pag-aari. Tayo ang kanyang templo na itinayo sa ikatlong araw sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Tayo ang kanyang bahay na ang puno ng bahay yung ating tagapagligtas in Hebrews chapter 3 verse 6. So punong-puno at hitik na hitik, liglig na liglig sa karunungan na paniniwalaan natin, yung napapakinggan nyo na pinapahayag sa social media. Siksik, pikpik, liglig, umaapaw. Na sumasagana sa puso't pag-iisip natin, yung napapakinggan natin, na paniniwalaan natin, na ito po ang regalo sa atin, buhay na walang hanggan. Kaya may bilin sa atin na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man na lilitaw na nangangaral dito eh. Kasi maraming lilitaw ng mangangaral sa panahon ng kawakasan, sa muli niyang pagparito. Yan po ang mga tanda ng muli niyang pagparito. Maraming lilitaw na iba't ibang mga mangangaral sa buong sanlibutan. Matthew chapter 24. Ano po nakalagay doon? Sa pagparito niya, maraming mga tanda na magaganap na makikita tayo. Lilintol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng kahirapan. Pasimula pa lang po ng lahat yan na magaganap sa muli niyang pagparito. Pero tatandaan natin, yung pagparito niya ipapangaral na mayroong patotoo. Darating ang wakas. Pakisubaybayan nyo kami sa aklat ng Matthew. Pinapangaral na po ang patotoo. Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na magmuli. Yan po ang kawakasan sa muli niyang pagparito. Pero nauna muna yung mga lindol, nauna muna yung mga kahirapan, yung mga sakit ngayon. Amen po ba? Ngayon, ipinapangaral na may patotoo tayong pinaniniwalaan, may patotoong pinapahayag na kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na pinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga upang matatakanan ang patotoo ang bawat isa at magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa pag-iintay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung hindi pwedeng turuan ng mga lilitaw dito sa mundo na mga mangangaral, yung mga itinagtang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dahil makikilala natin yung ating tunay na ministro, yung ating tunay na guro, yung tunay na author natin, makikilala natin ang espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya po tayo tinatawag, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Napakalalim ng kalagayan ng pundasyon ng banal na bundok ng Sayon. Ang dalisay na relihiyon, ang babaeng bao, meron pong patotoo na pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. At ang nagtayo sa atin lahat
ang hukom ng mga hukom at hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Nakilala natin siya. Na Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Di ba pinagtala tayong lahat ng ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual? Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng assurance of faith, integrity of faith, commitment of faith, obedience of faith. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan na nangadat sa silangan, kanluran, timog at hilaga? Ito na po yung panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Pinapahayag na ipatuloy sa social media. Pinapahayag na ang kabutihan at kagandahan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Saksihan na natin yung ating tagapagligtas. Magpatotoo na tayo na ang Panginoong Jesucristo ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo kung bakit tayo hindi pwedeng turuan dito ng mga lilitaw ng mga mangangaral. Makikilala natin yung Redeemer natin eh. Makikilala natin yung Savior natin, yung tagapagligtas natin. Amen po ba? Siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na nagdeklara sa banal ng bundok na sayo na pinili niya at tinasa niya ang daang tahanan magpakailan-kailan pa man. Kaya po ako'y galak na galak. Talagang napakaraming premise na Old Testament and New Testament. Napakaraming supporting verse magpapatibay sa lahat ng mga magiging audience at partakers at participant ng Panginoong Jesucristo sa paniniwalang spiritual. Siya ho ang nagpo-provide ng knowledge and wisdom, love, faith, and hope sa bawat magiging bahagi ng ministeryo ng banal na bundok ng Zion. Kaya ito po yung isang napakadakilang araw na ipinagkaloob sa lahat ng mga iniimbitahan na magsiparol na tayo sa banal na bundok ng Zion at alayanan natin siya ng papuri, pasasalamat, duwalhatiin na natin siya, papurihan na natin siya, awitin natin na patuloy na there is no God like thee above the heaven and the earth. So nakagagalak kung paanong si Kristo yung nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli. Sinabi yan in 1 Corinthians chapter 15 verse 51, 52. Pakibasa po natin para tayo ay talagang ma-purified. Maging spirit-filled tayong lahat. Mag-apoy ang katotohanan sa puso't pag-iisip natin. Talagang meron tayong pinananamigan na habang nagdiriwang tayo may iniintay tayo, datnan tayo mga God servant, mga faithful and wise servant. Ano? Manindigan tayo. Kaya ang confession ni Apostol Pablo, bayan na pinili na sariling pag-aari upang ihayag natin ang larawan ng kaluwalhatian ng tumawag sa atin bawat isa. Correct, mga people of Zion? Amen. Kaya nga tayo pinili na sariling bayan pag-aari Alam natin, nung pinili tayo na bayan sariling pag-aari na matatag at matibay, na di matitinag at makikilos sa paniniwalang espiritual. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Kaya inihayag natin yung larawan ng kaluwalhatian tumawag sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. May kinukonfess tayo, pinaniwalaan natin na hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, na katuparan na hula ng mga banal na propeta. Sakto po, walang dagdag, walang bawas. Naramdaman nyo yung talagang purified, spirit-filled na naghahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Hindi ako gumagamit ng ibang aklat. In Book of Isaiah chapter 34 verse 16, ano ang bilin sa ating lahat? Inyong basahin at saligsigin sa banal na kasulatan. Pipisanin tayo ng kanyang espiritu at pipisanin tayo ng kanyang bibig. At hindi siya makakailangan ng ibang aklat. Nakukuha niyo po. Ito po, oh. Perfect ang Panginoon Diyos. Ito yung kalooban niya. Kaya matitimbang natin yung paniniwala natin bawat isa. Ito yung timber. Ito yung ruler ng ating paniniwala. Amen po ba kayo? Amen. Kaya nga siya din ang magbibigay ng joy sa ating lahat na meron tayong pag-asang lahat
na kasama tayo sa paniniwalang espiritual na ibinalangkas niya na nagdiriwang dito sa mundo. Ano? Hindi kontra sa atin yung sakit na lumalaganap. Amen po ba? Amen. Kundi sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag na ang ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto, na saksi tayo nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Yan ho, yung nakatatak sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. May katwiran tayo ng ating tagapagligtas na pinaniniwalaan. Kaya may matibay at matatag tayong relasyon, may matibay at matatag tayong napakinggan at pinaniwalaan, may matibay at matatag tayong commitment. At sa katwiran ng patotoo, diyan po tayo nagpasakop dahil siya po ang namamahala sa paniniwalang espiritual sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Nakuha nyo yung lahat ng tinawag at pinili na sariling bayang pag-aari na tinawag niya at inirecord niya sa langit na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Disemo ang pagkakarecord nito sa langit at saka sa Security Commission. Hindi po magkaiba ng pangalan yung nakarecord sa langit at nakarecord sa Security Commission. Kaya yung mga bulaan, inaagaw na po itong Sayon. Amen po ba? Amen. O, mai-edit nyo na sila ngayon. Ano po sabi sa atin doon sa magpupunta na ako sa huling pangwakas na tinutupad natin. Ano bilin ng ating tagapagligtas sa lahat ng nag-imbita sa ating lahat? Sa lahat ng tumutupad, ano bilin sa atin? Ang sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Nakukuha po natin ito. Bulay-bulayin natin, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na siyang pumarito. Ibig sabihin, mapalad pala na binabasa natin at tinutupad natin yung hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya yung nagsabi kay Juan na malapit na siyang pumarito. So, di ba napakalinaw at napakaklaro sa atin ng mga listeners at partakers at participant ng Panginoong Jesucristo na may inaasahan tayo sa ipinahayag sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan na mapalad tayo na nakikinig at tumutupad ng hula na nasusulat dito sa banal na kasulatan. Nagpapatotoo tayo sa ating tagapagligtas. Di ba may batayan tayong tinutupad na hula ng mga banal na propeta na napakinggan, natutuparin natin, gagawin natin ito. Amen po ba kayo? Amen. So specific, amen po ba? Sa bawat individual na magiging partakers at participant ng banal na bundok ng Sayon, tinutupad natin ang utos ng hari ng mga hari. Ang napakadakilang utos po yun, ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at buong kaluluwa. Siya nga gumawa ng paraan upang maibig natin siya, paniwalaan natin yung buktong na anak. Magpatotoo tayo. Nasunod natin yung sinasabi sa atin na ang unang tungkulin natin bilang tao yung paniniwala natin talagang isalin natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Di ba naibig natin ang Panginoon Diyos? Tuparin natin yung sinabi niya sa mga banal na propeta, napakinggan natin Di po ba? Basahin natin. Ano sabi sa ating lahat? Nung ating tagapagligtas, nag-imbita sa ating lahat dito sa banal na bundok ng Sayon. May sinasabi siya sa lahat ng mga tumutupad na iniimbitahan niya, sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng bumabasa, sa lahat ng mga nasusulat sa mga bagay na binabasa natin sa banal na kasulatan. May sinasabi siya sa atin lahat ngayon. Ginamit lang akong tao na katulad nyo, na binababa ko yung sinabi niya sa atin lahat, na tuparin natin, basahin natin, pakinggan natin. Amen po ba? Amen.
Ano yung sinasabi niya sa ating lahat na pinag-iintay niya tayo dito sa muli niyang pagparito? Kaya tayo pinupulong eh. May binababa siyang napakadakilang salita na ipinauunawa niya ngayon sa puso't pag-iisip natin upang sa pagiging watchman servant natin, sa pagiging partakers natin, sa pagiging participants natin, meron tayong tinutupad at napakinggan at binabasa, ano? Nahula ng mga banal na propeta. Ano sabi niya sa ating lahat na premise niya, na pangako niya, na sa mga nagtitiis, sa mga naghihintay, na ngayon ay nagpupulong at ang pinagpupulungan natin ay yung kanyang kabutihan na pinaniniwalaan natin na nahayag ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nangyari, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ano sabi ng ating tagapagligtas sa iyo at sa amin, kapatid at kaibigan, sa panahon ng kawakasan na nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo mga faithful and wise servant. Ano po'y pinag-uunawa niya ngayon sa atin sa panahon ng kawakasan? Naramdaman niyo yung vision? Pinatitibay at pinatatatag niya tayo sa pagkilalang espiritual, sa paniniwalang espiritual. Ano po? Naramdaman niyo yung pagpupulong natin? May assurance na may iniintay tayo? Hindi lang tayo basta nagpupulong na baliwala lang. Nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng kanyang katalinuhan at karunungan, ng kanyang layunin, ng pag-ibig niya. Meron siyang ipinauunawa sa atin na sa lahat ng nakikinig at tumutupad ng aklat ng hula na ito, sa lahat ng bumabasa at tumutupad, sa lahat ng naniniwala, na saksi at nagpapatuto sa pagkabuhay niya magmuli. Klaro na ipinauunawa sa atin na paparito siya. Amen po ba? Nararamdaman natin yung presensya ng kapangyarihan ng kanyang layunin, na meron tayong inaasam-asam na hindi natin nakita ang lahat ng mga bagay na nangyari sa nakalipas, ngunit nararamdaman natin yung presensya na nagre-rema sa puso't isip natin, na nahayag na sa labi natin yung pinaniniwalaan natin, na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Pinaniniwalaan natin ang lahat na sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, na nakasama ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinaniniwalaan natin ngayon, yung napakinggan natin at napanood natin at pinahayag sa social media, na ito yung regalo sa ating lahat. Tayo yung mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Naramdaman nyo yung bilin sa atin, sa lahat ng iniimbitahan na nag-aapoy sa puso't pag-iisip yung katwiran ng patotoo, na lumalabas na sa labi yung pag-ibig niya na may pag-asa. Ang sino mang maglalagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na paniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Ano po sabi sa atin? Sa lahat ng mga itinagdang mga tagapagmana na naghihintay sa muli niyang pagparito, kaya tayo nagpupulong ngayon. Inaalala natin yung lahat ng sinabi niya sa mga banal na apostol. Siya po ang tinapay ng buhay. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung tinapay ng buhay na pinagati-hati dun sa mga banal na apostol? Na kinakain ng mga banal na apostol, yung tinapay ng buhay. Di ba ito yung tinapay ng buhay, yung salita niya na i-apply natin bawat isa? Na kaya natin ito ina-apply, tinutupad naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga faithful and wise servant, mga tapat na katiwala, na tayo ang kanyang katipan, na naghihintay sa muli niyang pagparito. Tayo ang binigyan niya ng pagtitiisan upang bigyan niya ng karangalan na mga naghihintay at nagtitiis sa muli niyang pagparito. Nakagagalak po na imula tayong lahat sa katotohanan niya. Naramdaman niyo yung kapangyarihan ng presensya ng Holy Spirit na di natin nakikita. Binibigyan tayo ng assurance of faith bawat isa, na hindi lang basta tayo tinawag kundi pinagpapaunawaan tayo na talagang napakadakila ng tinutupad natin dahil may iniintay tayo sa muli niyang pagparito. Bahagi tayo ng kanyang gusali.
Bahagi tayo ng kanyang templo, bahagi tayo ng kanyang katawan, bahagi tayo ng kanyang bukirin. Tayo ang kanyang mga tupa na pinapastulan. Naramdaman nyo? Sa mga iglesia na katulad ko, naramdaman niyo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hanggang ngayon, no, pinapastulan niya tayo. Naramdaman niyo yung walang hanggang kapangyarihan ng kanyang salita. Hanggang ngayon, no, pinapastulan niya tayo. Ano, sabi niya sa ating bawat isa? Binibigyan niya tayo ng katiyakan eh. Narito, Revelation chapter 22 verse 7, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin mga kapatid at kaibigan, sabi niya, sa lahat ng iniimbitahan niya na kilalanin at paniwalaan ng ating tagapagligtas, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Di ba may tinupad tayong hula ng mga banal na propeta? Naramdaman niyo po ba yung hula ng mga banal na propeta na katuparan yung nagsalita sa atin ngayon na madali na siyang paparito? Amen. Dahil tayo ho ang tumutupad ng aklat tayo tumutupad ng hula ng aklat na ito. Naramdaman niyo yung mga tagapagmana may tutuparin hula ng aklat na ito? Na ang hula ng aklat na ito ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba kayo? Amen. So isang napakadakila pong pagbati namin sa lahat ng mga listeners at magiging partakers ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po ay sumaatin lahat at tayo'y binibigyan ng katiyakan sa napakinggan at napanood nating paniniwalaan. Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin at pagbabantay na datnan niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. So maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers, sa lahat po ng mga nakarinig, nakapanood ng mensahe ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na inireveal ko sa inyo ang napakadakila ng layunin na ang Diyos ay pag-ibig. So maraming pong salamat at patuloy po namin ipinaabot na talagang ito na yung kabutihang loob at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus upang tayo ay makaranas na ng walang hanggang pagpapala, na ang pagpapala ay pinagkaloob sa atin at inirigalo sa atin ay makamit natin yung crown, yung buhay na walang hanggan na inaasam-asam natin sa muli niyang pagparito. So maraming salamat po sa lahat ng magiging partaker, sa lahat ng magiging part ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Binabati po namin kayo ng isang napakadakilang araw na ang lahat ng inyong napanood at napakinggan, ialay natin sa Panginoon Diyos. Sa Kanya natin ialay lahat ng papuri sa pangalan ng Kristo Jesus. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy ang kahabagan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na maihatid sa bawat isa sa atin ang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa at sa lalo pa nating ikadadalisay sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Patuloy ang banal na gabay upang ang ating paglalakbay sa sanlibutan ito ay maging kalugod-lugod habang hinihintay natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating itaas ang dakilang pagkilala, pagluwalhati at pagdakila sa ating dakilang Hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak nating ipahayag mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost.
We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating papurihan ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan at lumalang sa lahat ng nasa ibabaw sa buong sanlibutan. Dakilang Diyos Ama, nakapuri-puri ang iyong banal na pangalan. Tunay na ang iyong bayan ay patuloy na nalulugod sapagkat patuloy mong inihahatid sa aming puso at pag-iisip ang ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Amen. Salamat po, Panginoon. Yamang ang iyong bayan ay hindi nagtatangi gaya ng iyong dakilang kalooban. Tunay nga na ang aming dalangin at pasasalamat sa iyo ay maihatid na patuloy ang mabuting balita sa buong sangkalupaan. Salamat po, Panginoon. Nagagala kaming tanggapin ang pagpapatuto sa dakilang hari ng mga hari na nabuhay na maguli para sa makasalanan sa libutan upang sa pamamagitan ng pagsampalataya sa iyong banal na katwiran. Tunay nga, Panginoon, ng bawat isa ay palayain mo na sa pagkakakulong sa pasimulang aral na kinagisnan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat po, Panginoon. Nagagala kami na patuloy na ikaw ay gumagamit ng iyong mga banal na kasangkapan, ang mga taong itinatayo mo sa gitna ng iyong bayan upang ang iyong katwiran mamutawi sa labi ng bawat isa at patutuhanan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tunay nga, Panginoon, na isang buong karangalan, isang buong kagalakan na patuloy na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagliwalhati sa iyong banal na lutukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah.